Yan, maraming salamat, Binibining Elong. At para naman sa pagpapatuloy ay, inaantok na ba ang inyong mga diwa? Dahil dyan, nais kong gawin ninyo ay i-shake muna ninyo ang iyong mga bewang at ang iyong mga kamay. Ayan, sa pagbilang mo ng 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, nabuhayan na ba ang mga inaantok ninyong diwa? Hindi naman, maaari na gawin niyo po. Ngayon, pag-uusapan naman natin sa pundong ito ay sabay-sabay naman natin lakbayin ang mga sanhi ng kapighatian ng Pilipinas mula sa iba't ibang panahon. Alam na ba ninyo kung ano ang kapighatian na hinaharap ng Pilipinas sa ngayon? Sige, binibigyan sapagkat itinaas mo ang iyong kamay. Maraming salamat. Sabi nga ni Binibining Kidal na ang kasalukuyang hinaharap ngayon ng kapighatian ng Pilipinas ito ay ang tungkol sa korupsyon. Kaya naman aalamin natin kung isa rin ba ang korupsyon na hinaharap ng ating Pilipinas ngayon. Ngayon pag-uusapan natin sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng pananakop ng Kastila, mayroon silang 3 layunin sa kanilang pananakop. Una ay ang palaganapin ang relihiyong Katoliko. Ang pangalawa naman ay palawakin ang paraan ng kanilang pamumuhay. At ang pangatlo ay nais nilang sakupin ang ating mga lupain. Kaya naman ito ay nagdudulot ng kapighatian ng mga Pilipino, ng ating mga mamamayang Pilipino na kung saan sila ay nakaka-experience ng mga pagmamalupit, diskriminasyon, at mataas na pagsilid ng buwis. Iyan ang hinaharap ng kapighatian ng ating mga mamamayang Pilipino sa panahon ng Kastila. Sa tingin ninyo, kung kayo ay nabubuhay sa panahon ng Kastila, kakayanin niyo ba ang mga kapighatian na hinaharap ng ating kagaya ng ating mamamayang Pilipino? Maaari, iba't iba ang ating mga sagot. Ngayon naman ay dumako na tayo sa panahon ng propaganda. Sa panahon ng propaganda, marami ang mga politikan na naglalantad na ang ating mga mamamayang Pilipino ay nagdurusa, kundi kaya naghihirap dulot ng digmaan. Ngayon, ano naman ang sanhi ng kapighatian na hinaharap ng ating mga mamamayang Pilipino sa panahon ng propaganda? Sa katunayan, mayroong politikan na tinatawag na ang sanhi ng kapighatian ng Pilipinas na isinulat ni Graciano Lopez Hayla na kung saan ito ay naglalantad sa mga paghihirap na dinanas ng ating mga kapwa mamamayang Pilipino sa panahon ng propaganda. Ngayon naman ay pakibasa ang 3 dahil nakita kong ikaw ay nagsusulat dyan, Binibining Charmaine. Maano kong basahin ang 3? Maraming salamat. Ano nga ulit ang 3? Ito ay ang panahon ng mga Hapon. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, ito ay, alam naman natin na ipinagbabawal ang paggamit ng Ingles. At ang kapighatian na hinaharap ng ating mga ninuno sa panahon ng Hapon, sila ay nakakadanas ng kagutuman at marami din ang mga namamatay. At nakakaawa naman talaga ang mga dinanas ng ating kapwa mamamayang Pilipino sa iba't ibang panahon sapagkat sinakop tayo ng mga iba't ibang dayuhan. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pinakahuli. Ngayon, sino gustong bumasa? Binibining Angkaw. Sige, tumayo ka at ibasahin mo sa pagbilang mo ng 3. 1, 2, 3. Simulan. Panahon ng kasalukuyan. Ngayon, sino sa inyo ang may ideya ng ano nga ba ang sanhi ng kapighatian na hinaharap natin sa ngayon? Sige, Ginang Sorosa. Tama, ito ay ang kahirapan. Ang sanhi ng kapighatian na dinanas ng ating inang bayan sa panahon ng kasalukuyan, ito ay ang kahirapan na kung saan ang pagkakaroon ng mababang antas ng edukasyon ay nagdudulot ng kahirapan sa ating mga kapwa mamamayang Pilipino na maghanap ng mas maayos na trabaho at mas umasenso sa buhay. Sa katunayan nga, kahit mayroon ka na nakapagtapos ka na ng pag-aaral, ay meron din kaunti lamang ang mga
dito sa Pilipinas, kaya naman ang ating mga kapwa mamamayang Pilipino ay napipilitan na makipagsapalaran sa ibang bansa. Naiintindihan niyo lang ba ang mga iba't ibang sanhi ng kapighatian na dinanas ng Pilipinas? Mabuti naman kung gayon. Ngayon, sa kabuuan, ang iba't ibang mga sanhi na dinanas ng ating inang bayan, sana naman ito ay magiging gabay sa atin upang mas pahalagahan natin kung ano ang meron tayo dahil hindi natin alam kung ano ang sakripisyo na ginawa ng ating mga ninuno para lamang makamit natin ang tunay na kalayaan. Kaya naman, bilang pag-asa ng bayan, sabi nga ni Jose Rizal, sana naman tayo ang magiging instrumento upang ang ating inang bayan ay hindi maghihirap. Naintindihan lang ba? Mabuti naman kung gayon.